Isa pong makabago at technical invention mula kay Ripple ang gumulantang dito sa mundo ng cryptocurrency. Ayon po sa isang kilalang crypto researcher na si Ginoong Stern Drew, ay hindi lang basta upgrade ang bagong patent na ito. Isa raw itong malinaw na hakbang kung paano po gustong gawing backbone ng global finance itong sa XRP. Ang tinutukoy po na patent ay ang EP 3054405A1 na inilabas sa bansang Europe. Dito ay inilalarawan kung paano po maaring mapalitan ang kasalukuyang sistema ng mga bangko at international payments gamit ang isang bagong konsepto na tinatawag na Temporary Consensus Sub-Networks. Kaya ngayon ay atin pong himay-himayin ang kahulugan nito, paano nga ba ito gumagana, at bakit nga ba sinasabing si XRP ang magiging puso ng global liquidity sa hinaharap. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano nga ba ang Temporary Consensus Subnetworks at paano po ito naiiba sa dating proseso ng XRPL? Ayon po kay Ginong Stern Drew, ay ang pinaka-core innovation sa bagong patent ng Ripple ay ang tinatawag na Temporary Consensus Sub-Network. Sa traditional na XRPL or XRP Ledger ay kinakailangan pa ng consensus mula sa buong validator set para ma-validate ang isang transaction. Ngunit sa bagong sistemang ito ay mas pinasimple ang proseso. Sa halip na buong validator network ang magdesisyon, ay pinapayagan ang sender at receiver ng transaction na sila mismo ang pumili ng mga validator na kanilang pinagkakatiwalaan. Ang mga napiling validator na ito ay bubuo ng isang pansamantalang sub-network na ang tanging layunin ay i-validate ang isang transaction. Kapag na-validate na ang transaction, ay agad itong nire-report sa buong XRPL network bilang transparency at record keeping. Ang prosesong ito ay hindi lamang mas mabilis, kundi nananatiling decentralized at saka secure. Paano naman po napapabilis at napapalakas ng bagong sistema ang blockchain payments? Ikinumpara ni Ginong Stern Drew ang bagong sistema sa lumang sistema ng SWIFT, kung saan ay tumatagal ng ilang araw ang international bank transfers. Bukod pa rito ay maraming third-party intermediaries ang involved at kadalasan ay mataas ang bayarin o fees. Sa bagong model ng Ripple ay hindi na kailangan ng maraming middlemen. Ang mga validator na pinili mismo ng sender at receiver ang bahalang mag-validate ng transaction. Ang resulta ay payment finality sa loob lamang ng ilang segundo. Ito po ay isang game changer sa mundo ng global finance, lalo na sa panahon ng real-time settlements tulad po ng central bank currencies or CBDCs, tokenized assets at malalaking interbank payments. Bakit naman po angkop ito sa mga institutions at saka central banks? Sinabi po ni Ginoong Stern Drew na hindi lang ito basta simpleng innovation para sa mga retail users. Bagkus ito ay para talaga sa mga institutional scale use. Ang sistema ay dinisenyo para sa malalaking transaction na nangangailangan po ng tiwala, bilis at customization. Dahil pinapayagan ng sistema ang pagpili ng sariling validator set, ay maaari po itong iakma depende sa laki ng risk ng transaction. Halimbawa, para po sa maliliit na transaction ay sapat na ang 3 or 4 na validator. Pero sa mga high value transfers ay maaring gumamit ng mas maraming validator para sa mas matibay na consensus. Ang ganito pong flexibility ay tiyak na magiging kaakit-akit sa mga central banks, government institutions at mga kumpanya na humahawak ng tokenized assets. Ngayon ay ano naman ang role ni XRP sa bagong architecture na ito? Dito na natin makikita kung gaano po kahalaga si XRP sa buong plano.
Ayon po kay Ginong Stern Drew, ay si XRP ang magsisilbing neutral bridge asset sa pagitan ng iba't ibang currency at asset. Sa simpleng salita, si XRP ang magiging tagapamagitan or tagapagtulay sa bawat transaction, anuman ang currency na gamit mo. Sa bagong model ay hindi mo kailangang dumaan sa conversion mula dollar to euro to piso. Dahil si XRP ang siyang magpapatakbo ng lahat sa likod. Isa itong mas tipid, mas mabilis at mas transparent na sistema ng global payment settlement. Paano naman nito binabago ang kinabukasan ng global finance? Ayon po ulit kay Ginong Stern Drew ay malinaw na ang patent na ito ay hindi po basta concept or prototype. Isa raw itong konkretong hakbang para baguhin ang financial infrastructure ng mundo at hindi ito haka-haka lamang kundi may patent itong technical na basihan. Ibig sabihin ay pinapatunayan nito na si Ripple ay seryoso sa pagsasama ng blockchain sa global finance at hindi na lang nakatuon sa retail o speculative trading. Sa halip ay ito ay para sa mga bangko, gobyerno at malalaking kumpanya. Ang temporary consensus subnetwork ay nagbibigay daan para sa isang customizable, scalable at decentralized na system na sumasabay sa pangangailangan ng modern institutions. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay napakahalaga po ng innovation na ito. Una ay nagbibigay po ito ng signal na si XRP ay hindi na basta speculative coin. Isa na po siyang technology na ginagamit ng tunay na mga institutions. Ginagamit po ng mga institution at mga bangko sa likod ng mga high-level transactions. Pangalawa ay mas mapapalawak pa ang adoption ng blockchain dito sa Asia, lalo na kung ang mga bansang katulad ng Pilipinas ay magpapakita ng interes sa paggamit ng ganitong uri ng sistema. Posibleng sa mga susunod na taon ay makakita tayo ng integration ng Ripple technology sa mga local banks or remittance system. Pangatlo ay ito na rin ang panahon na mas dapat tayo maging maalam sa mga developments sa ecosystem ng XRP. Ang halaga po ng XRP ay posibleng tumaas hindi dahil sa hype kundi dahil sa aktual na paggamit nito sa global finance. At bilang panghuli, para sa akin ay isa pong makasaysayang yugto ito sa evolution. Isa itong evolution ni XRP. Hindi lang ito tungkol sa presyo or pump and dump. Isa itong patunay na kayang baguhin ni XRP ang mismong sistema kung paano po gumagana ang global money transfers. Kung totoo po ang lahat ng ito at kung maipapatupad ito sa loob ng susunod na mga taon, ay posibleng makita natin si XRP bilang backbone ng digital economy. Kaya habang maaga pa ay magandang pag-aralan po natin at bantayan ang kanyang ecosystem. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.